Nagsisimula ang kwento natin sa isang maskara na dinadampyet ng isang lalaki dahil sa kuryosidad at kanya itong sinuot at nang may biglang nangyari sumanib ito sa kanya at nasabi niya na may nadiskubre siya na interesant dahil mayroon palang kapangyarihan ang nakuha niyang maskara ang sino mang titingin sa mukha niya ay sasang-ayon ito sa anumang nais niyang gawin. At makikita natin ang isang classroom na may nagsisabing ayaw niya talagang matuto at makikita natin ang isang guro na nagtaturo at sabi pa niya nakakainis, sa kabila nito ang isang bobo talagang nakakuha ng perfect score siguradong nandadaya ito at sinabi niya tama ba Wumian? At ito nga ang ating bida at tinuro na nga ito ng guro na galit at sabi niya sa nagdaang mga taon biglang isang guro ayaw niya talaga ng bobo na nag-iastang matalino. At tumingin lang sa kansa ang ating bida na alang-ong sagot niya at nga nagdilim na ang guro at hinawakan niya ang salamin niya. At bigla na lang ngumiti at sabi niya parang may kailangang purihin at sinabi niya pa para kay Wumian na hindi pa nakapasa dati at ngayon parang bumalik na ang interest niyang mag-aral habang ngumiti ito at kumikintab at napatingin na lang ang mga estudyante sa kanya ng walang ekspresyon. At napajetty naman ang ating bida. At sinabi pa ng guro na hindi ito pag-encourage pero at least ngayon nakita ko na ang pag-asa sa kanya habang tumatawa na parang iwan. At tinawag naman ito ng bida at tumayo na sabi may I be excused at napatingin naman ang kanyang mga kaklase na patawag na lang ang teacher niya na Wumian. At tinapik ng ating bida ang guro at sabi niya hindi ito personal pero naisip ko napaka-boring ng klase niyo at napatulala na lang ang kuro at napasabi na ano. Umiti naman si Wumian at sinabi niya na gusto kong lumabas at lumanghap ng sariwang hangin habang umaalis. Napatulala naman ang guro at napaisip at yun nga napao na lang ito dahil sa kapangyarihan ni Wumian. At pagkalabas ng ating bida narinig niya na lang na pinapatahimak ng guro ang mga kaklase niya. At nasabi na lang ng bida na ang kapangyarihan ng maskara ay nagpabago sa kanya at walang makakatangi sa kanya sana all na lang tayo nito. At nga sabi pa ng ating bida ang boring naman ito kaya ko kayang gawing playground ang paaralan. At makikita natin na parang baliw ang ating bida na nakajetty at sabi niya gagawin ko ang mga estudyante na masama at kakaayawan ang mga klase at exam sa pamamagitan ng maskara napakadali lang nito. Nang may biglang lumabas sa likuran niya at sinabi ito ba ang kahilingan mo sabi ng nakaktakot na nilalang. Napatingin naman ang bida na parang naiinis at sabi niya ikaw uli maskara napakapasaway mo naman ito pala ang espiritu ng maskara. At sabi naman ng kailan ba kita hindi ginulat. Pero sinabihan lang naman ito ni Wumian na gumawa ka naman ng ibang entrance sa susunod, pero hindi bali gaya ng sinabi ko sayo dati wala ako kahit anong kahilingan sayo kaya bakit ko ipagpalit sayo ang napakaganda kong katawan, sinasabi niya ito na may pagyayabang na nakadupa ang kamay. Sabi niya pa sa maskara na nagbibigay ka lang ng inis sa akin. Napaiyak naman ang maskara habang hawak-hawak ang kanyang puso at sabi pa niya na gusto ko lang naman ng sariling katawan at gusto ko lang ma-experience kung ano ba talagang pagmamahal walang hiya at sinagot naman ito nag-ating bida na hindi ikaw naman yok. At doon nga nadurog ang puso ng spirito ng maskara dahil sa sinabi sa kanya ng ating bida na manyok at rejected habang sumusuka ng dugo. At sabi pa ni Wumian na kontinto na ako sa kakayahan ng maskara ang ultimate approval na ability ay nagbibigay sa akin ng magandang pakiramdam at para akong emperor. At nagulat na lang ang ating bida nang may tumawag sa kanya sabi pa. Nang tumawag na napakasaya mo ata Wumian.at napasabi na lang ang ating bida na ang boses nato, heist salamat buti walang ibang makakakita sa maskara kundi ako nasabi niya sa isip habang pinagpapawisan. At napatingin naman siya sa magandang babae at tinawag niya itong Xing Xing. Sabi pa ni Wumian na lumabas ako ng klase kasi na perfect ko ang exam at biniro naman ni Xing Xing ang ating bida baka nanday ka napajetty naman ang ating bida at napakamot ng ulo nagdagdag lang naman ako ng effort at nakita naman ni Wumian ang hawak ni Xing Xing yang mga libro i-deliver mo bayan pwede ba kitang tulungan sinagot naman siya no Xing Xing na o i-deliver ko to pero wag na kaya ko na ta at o nga pala pag alis mo kanina sa loob sabi ng teacher mag-supervise ang daw ang principal mamayang hapon kaya wag mang kalimutan isuot tong school uniform mo, habang nakajetty sa ating bida at namula naman tong si Wumian at napa-okay na lang. At naisip ng ating bida na ang maskara hindi niya kayang baguhin ang katotohanan na wala akong kwentang estudyante pakiramdam ko normal lang kaya sabi pa nga since birds of a feather flock together. Kung saan doon ko nalaman. Makikita naman natin ang malungkot na si Wumian dahil sa napakataas ng gusto niyang babae. At sabi niya pa na kahit ilang hakbang lang ang layo ng kanyang minamahal para parents silang nasa magkabilang mundo. At napayuko na lang siya sa upuan niya nang bila namang siyang binitukan at sabi tumigil ka hangga sa kakaamot mo.
At bigla naman napamura ang ating bida at nagtanong ano ba ang problema mo habang naiinis dahil sa sakit ng pagbatok sa kanya. Nataranta naman ang classmate niya, at nagdahilan na tapos na ang klase di ba may part-time job ka pa okay lang bang umabsent ka, at tiningnan naman niya ang katabing upuan at nakita niya nga na wala na dun si Xing Xing at dahil dun bigla na lang siyang tumakbo ng malakas, at umuusok pa ang dinadaanan nito. At bigla na lang siyang tumigil habang hingal na hingal at pala naka-rating na siya kanyang pinag-part-time job na may nakapangalan na In the Books is a themed cafe hidden in a small alley. At pumasok na siya sinalubong naman siya ng may-ari at binigay ang uniform niya para magpalit. At napaisip pa siya na ang dahilan kung bakit ako nag-working dahil sa kanya habang inaayos yung uniform. Dahil banda 7 PM araw-araw si Xing pupunta rito at iinom ng milk tea habang nagbabasa. At lagi niya itong tinitingnan at doon parang kuntinto na araw niya dahil sa magandang view, may pagka-stalker pala ang ating bida manga katroba. At bumalik tayo sa ating bida na naiinis at iniisip na ano ba ang in-expect ko. Kung nag-alala ako dapat na akong magtapat sa kanya matagal na. At ini-imagine pa ni Wumian ang mukha ni Xing na sinasabi na si Wumian ay mabuting tao pero naisip niya na paano pag binasted niya ako ano na kaya mangyayari habang hawak ang ulo na parang iwan. Nang biglang sumiryoso at sinabi na hindi ako marireject. At naisip niya pa na hindi na ako marireject ngayon dahil may maskara ako dahil dito di pa ako na-reject at kahit na ano pa ang gawin ko kaya kung i-force ang tao na sumang-ayon dahil ito sa kapangyarihan ng maskara. At kahit na gamitin ko ang kapangyarihan ng maskara para tangapin niya ako at ano ba talaga ang kanyang nararamdaman. At bigla niyang sinapal ng dalawa niyang kamay ang mukha niya at sabi niya sa sarili baliw bakit ba ako nakadepende sa maskara sa mga bagay na ganito, dapat kong gawin ito ng sarili ko. At bigla siyang lumingon dahil may pumasok at nasambit niya pa na welcome. At ito pala si Xing at sabi pa ni Xing na nandito ka pala sa araw na to ng nakajetty. At nasabi na lang ni Wumian na sa wakas nang biglang lumaki ang mata niya sa nakita. At makikita natin ang pumasok. Na lalaki at ito'y kasama ni Xing Xing at magkahawak ang kanilang kamay at sabi pa ng lalaki wow napakadaming libro at sabi naman ni Xing na ito ang cafe na nirecommend ko sa'yo habang nakajetty. At makikita naman natin si Wumian na nandilim sa nasaksihan at tinitingnan ang magkahawak na kamay. Lumaki na lang ang mata dahil sa silos. Salamat mga katropa first time kung gumawa ng manhwa sana suportahan nyo sa pamamagitan ng like at subscribe. Nagpapatuloy ang ating kwento nang nasabi ng ating bida na Hongyi kilala ko ang kilong nato, ilang buwan na ang nagdaan pareho kaming mga walang kwentang studyante at iniisip ko siya na isa sa aking mga kaibigan. Pero isa pala itong traidor. At naalala pa ni Wumian ang pinagsamahan nila ng traidor niyang kaibigan at sabi niya pa kay Wumian anong balak mo pagkatapos ng graduation. Napaan naman si Wumian habang umiinom at nagmatapos ng umiinom sinagot niya naman ito na malayo hindi ko pa iniisip ang mga iyon pero bigla namang nagsalita ang kilong na ako gusto kong gumawa ng kakaiba at kilalanin ito. Pero bigla naman itong tumawa at sinasabi na nagbiniro lang ako napakawalang kwento ko habang kanakaway-kaway niya pa ang kamay nito at sinabi naman ni Wumian na dude wag mo akong gulatin ng ganya. At sumagot naman ito na gusto ko lang naman ng tahimik na buhay at pipilitin kong makasurvive sa high school at makagraduate ng mapayapa at sabi pa nito hanggat makakuha ako ng trabaho, makaasawa magkaanak tapos hanap ng batang girlfriend. Sabi ng traidor niyang kaibigan habang tumatawa at kumakamot ng ulo. At sinabihan naman ito ng ating bida na baliw yan ang tinawag na cheating, dugtong pa ni Wumian na hindi yan mapayapa hindi ka ba natatarot na patayin ka ng iyong asawa dahil sa iyong pagtataksil. At tumayo na si Wumian at sabi pa niya na Tere na malapit na ang piiwag na tayong magsayang ng oras. At napao naman ang katabi niya at sabi pa ni Wumian na kailan lang hindi ko na makikita ang mga bully na taga third class na nangbubulo baka na adik na sa laro at nakatingin lang naman ang dati niyang kaibigan ng walang ekspresyon. Pero isang araw nagdaan ang mga buwan. Nagkagulo ang mga studyante at may tinitingnan sila sa board at sabi pa ng isang studyante kahanga-hanga perfect siya sa lahat ng subject, at sabi pa ng isa sino siya hindi ko pa siya narinig dati at sabi pa ng isa totoo batok hindi kaya siya nandayo sumingit naman ng isa na sabi narinig ko napaka-stricto daw ng exam. At dumaan naman ang ating bida habang nagbulong-bulungan ang mga studyante napasabi na lang si Wumian na wala ng pag-asa ang mga taong ito bakit ba sila nagtipon-tipon para lang tumingin sa board napaka-boring sabi naman ni Wumian habang parang inaantok pa ito. Pero bigla na lang niyang nakita si Hongyi at nagtaka na lang siya bakit anden siya kasama ang mga studyante. At linipitan naman ito ni Wumian sabay tapik Hongyi wag kang masyadong ma-surprise Tere samahan mo ako kumuha ng bond sa kantin. At nang humarap ito sa kanya napasabi na lang ng Wumian what a coincidence na patulala naman si Wumian dahil nag-blow up na ito sana all nag-blow up at napaturo naman si Wumian at sabi buhok mo.
Sabi naman ni Hong Yi, pinutulan ko hindi babagay. Di bali Teres sa kantin baka maubusan na sila, sabi ni Wu Mian habang turo-turo ang likuran. Sumagot naman ang traidor na bakit hindi ka pumunta mag-isa. At sabi niya pa na kailangan ko mag-review para sa daratong na Clazy, wala akong sapat na oras. Napatulala naman si Wu Mian at sabi niya, nagbibiro ka ba, hindi ito nakakatuwa na bagok ba ang ulo mo? At napa-enjoy na lang ang kilong. At sabi niya pa, ang ibig kong sabihin hindi ako walang kwentang studyante katulad mo, kaya wag muna akong lapitan, naiintindihan mo. At habol pa ng kilong na hindi na tayo magkatulad kahit kailan, habang papaalis ito at natulala naman si Wu Mian sa sinabi ng dati niyang kaibigan. At nga may napansin siya. At tiningnan niya ang board at nakita niya ang nangunguna at yun pala ang dati niyang kaibigan, kaya pala ito nagbago, kaya kayo wag kayong magbago ano man ang narating niyo. At bumalik tayo kay Wu Mian, nagulat at napasabi na lang na isa ba itong biro. At yun nga, simula nun hindi na kami nag-usap at hindi na namin kilala ang bawat isa at hindi naman big deal ang pagkawala ng pakakaibigan namin. Sabi pa ni Wu Mian. At doon nga violet na sa realidad habang makikita natin ang dalawa ang crush ni Wu Mian at ang traidor niyang dating kaibigan. At sabi pa ng ating bida na habang magkasama si Xing at ang traidor, kung kaibigan ito ba ang gusto kong mangyayari. At bigla naman nagsalita ang traidor na gusto kong umorder please, at napasabi naman ng ating bida na so, at galit na ito na mayroon namang mangyayari sa kanyang mukha, at sabi niya pa sa isip na napakatalunan ko na hindi ko kayang gawin ang lahat na wala ang tulong ng maskara. At nga may unti-unti nang nangyayari habang galit na si Wu Mian at habang sinasambit niya ang pangalan ni Hong Yi, magbabayad ka. At makikita natin si Xing nagulat at napahawak sa mukha na sabi, ang mukha mo. Sabi naman ng traidor na anong nangyayari Xing? At nga bigla na lang nag-creak ang mukha ng kilong at gumalaw ito at makikita mo na nakakatakot ito. Sabi pa ng traidor na may kakaiba ba sa mukha ko, tanong niya na nagtataka. At kanya itong hinawakan na ang sabi ta. At dito muna mga katropa, sana suportahan nyo para ganahan akong ipagpatuloy ang kwento. Nagpapatuloy ang ating kwento nang nagtaka ang traidor na kaibigan ng ating bida kung anong nangyayari sa kanya. At yun nga, gumalaw ang mukha nito na parang gustong umaalis. At nagsalita ito na masama ang kalimutan ang promise nito, diba? At napatanong naman ang traidor na anong promise at sino ka ba? At sumagot naman ito na naalala mo pero nagpapangap ka na hindi alam. At dugtong pa nito na nakuntinto ka ba sa kakayahan na nakuha mo sa iba? At ngayon ini-enjoy mo ng mahabang panahon. At sabi niya pa na ngayon ang oras ng pagbayad ng interest habang nakajetty ito ng nakakatakot at para ba itong maskara. At yun nga, sumanib na ito sa traidor at napasigaw naman ito sa sakit. At makikita natin na ang kanyang mata ay unti-unti nang nagbabago at lumalabas na ang mga ugat nito. At tumahimik na ang traidor at makikita natin ang pagsanib nito. At tinawag naman ito ni Xing sa kanyang pangalan na Hong Yi habang takot ito na nag-alala. At bigla naman itong nagsalita at makikita na naging halimaw na ito na sabi, gusto kong maging kapwa para hayahay. At nagtanong naman si Xing kung okay lang ito at anong nangyayari sa kanya. Pero bigla na lang siyang hinawakan sa leeg habang gulat pa ito at hindi alam ang gagawin. Napajetty na lang ang halimaw habang hawak-hawak si Xing at sabi pa ng halimaw, ikaw napakasarap mo. Sumagot naman ito na hindi napakasakit habang nahihirapan na itong huminga. At unti-unti naman lumaki ang bibig ng halimaw at kakainan niya na sana si Xing habang takot na takot ito. Nang biglang sumigaw ang ating bida na hoy ikaw na walang hiya. At nagtaka naman ang halimaw at napatingin sa kanya. At makikita natin ang ating bida na galit at sabi, pakawalan mo si Xing habang may kakaibang kapangyarihan na lumalabas sa kanyang mukha. At sabi niya pa na ngayon na may seryosong mukha. At bigla na lang nang inag ang halimaw. At nabitiwan niya na si Xing. At humagalpak nga ito dahil sa impact at umuubo pa ito ng dahil sa pagkakasakol sa kanya ng halimaw. At yun nga, tinuro ni Wu Mian ito na sabi pa niya na mabuti ngayon wag kang gagalaw at napatingin naman ang halimaw sa kanya nang may pagtataka. At sabi pa ni Wu Mian na hoy anong nangyari, di ba ikaw si Hong Yi, tama, bakit ka dumating sa ganito? At napaisip ito ang taong ito bakit nararamdaman niya ang katulad sa maskara. At makikita natin si Wu Mian na hinawakan naman si Xing at sinana okay lang Xing, ako na bahala dito, at napatingin naman ito sa kanya at nasambit na lang niya ang pangalan na Wu Mian. At tiningnan naman ni Wu Mian ang halimaw at sinabi na trabaho ko na ang customer ay managing maayos. At yun nga, nilapitan ng ating bida ang halimaw at sinabi na Hong Yi, pwede ba tayong mag-usap sandali? Ano ba ang bago mong mukha? Sabi ni Wu Mian habang ngumingiti ng may pang-iinis habang naghahanda na suntukin ang halimaw. At sabi pa niya na ano ba yung mukha mo?
At hindi pa nakuntinto at hinawakan pa niya ang damit at nagsabi anong nangyari sa iyong dila Peipei ka ba sabi ni Wumian na parang nanghahamen. At napatigil naman si Wumian nang may tumawag sa kanya na Wumian.at napatingin siya dito. Ito pala si Xingxing at sabi pakiusap mag-iingat ka na may pag-alalang boses. Napangiti naman si Wumian at sabi na iintindihan ko sa isip niya pa na come on wag kang mag-alala walang makakatalo sa akin. Nang bigla namang sumigaw Soxing na sa harapan mo. At yun nga nagulat na lang si Wumian na may paparating na suntok sa kanya. At napatapan naman siya ng matamaan ng suntok at makikita natin na nagtalsikan pa ang dugo galing kay Wumian at napa-Jessie naman ang halimaw. At flashback naman sa alala ni Hong Yi habang pinapagalitan ito at makikita natin ang lukot-lukot na papel habang sinasabihan siya na paano ka nagkamali sa simple lang na tanong. At sabi pa nito na nakakahiya ka walang kwenta. At patuloy pa nito na sabi na kompleto mo ang parehong pagsubok dati at pina-review pakita ng iyong notes pero nagdala ka pere ng maliit na results napakahina mo talaga. At dugtong niya pa na napaka-disappointment mo. Sabi niya pa bilang isang ama ako ay nangunguna sa pagtuturo sa field paano ba ako nabigyan ng anak na walang kwenta. Ito pala ang papa niya na pinapag-alitan siya at tahimik lang si Hong Yi na nakikinig. At napaisip na lang si Hong Yi na napakawalang kwenta. At makikita natin si Hong Yi na nakaupo at sinasabihan ng kanyang katabi na hindi siya matatanggap bakit itinabi ako ng guro sa mahinang study auntie. At sabi pa nito sa kanya na hoy wag kang manggugulo sa pag-aaral ko kung hindi kita mapapatawad. Napakagulo. At makikita natin ang isa figure na tumatawag kay Hong Yi at sinasabi nito na baliwalain na lang natin ang exam bukas mag-inuman na lang tayo. At sabi pa ng ibang figure na kahit mag-study ka wala namang mangyayari hindi ka pa rin nakakakuha ng score habang tumatawa pa sila. At wala namang emosyon si Hong Yi nang may biglang lumitaw at sabi hindi mo ba nararamdaman? At nga unti-unti nang nagpakita ang maliit na maskara at sabi niya pa na mali. At yun nga nagpakita na ito at nakasmile at nagsalita na ako ang maskara na makapagbibigay ng ano MN ang gusto mo so bakit di tayo magkaroon ng deal. At dugtong pa nito na kaya kung ibigay anuman ang hilingin mo sa isang kapalit. At yun nga makikita natin si Hong Yi na naging halimaw at tumatawa ito. At yun nga bumalik tayo sa realidad. At makikita natin si Wumian na nagtataka na napasabi na nasuntok ako. At sabi niya pa sa sarili na ito bang mas timon sa aking kakayahan. Napaka-impossible sabi pa sa isip ni Wumian habang napatingin sa halimaw. Pero hindi peren sumuko si Wumian sumigaw siya na tumigil ka ikaw na halimaw makinig ka sa utos ko. At bigla itong tumigil. Sabi pa ni Wumian na gumana habang makikita natin ang halimaw na tumigil at di gulagalaw. Napalingon naman si Wumian sa nagsalita na si Xing at sabi pa niya na Wumian parang kakaiba. At nagpatuloy pa sa pagsasalita na gumawa tayo ng malaking eksena ngayon di ba sabi niya habang nagtataka. Pero ang mga tao na nakapalibot sa atin parang walang nangyari. At yun nga ang mga tao parang wala lang at busy sa kanilang ginagawa ng parang walang nangyari. At napasabi naman si Wumian na tatalunan ko ang halimaw nato at nasa kalagitnaan na ako nito. At biglang nag-crack at bigla na lang nakakagalaw ang halimaw. Napatulala naman si Wumian sa nangyari hindi niya inaasahan na mababaliwala ang kanyang kapangyarihan. Sa isip niya nakakagalaw parent siya at makikita naman natin na nanginginig ang halimaw sa paglaban sa kapangyarihan ni Wumian. At napasabi na lang si Wumian na impossible. At sinubukan niya uli ang kanyang kakayahan at sumigaw sabay turo at sabi niya pa na sumunod ka tumayo ka at manatili hindi kita binibigyan ng permit na gumalaw. At makikita natin na nanginginig ang halimaw. Pero si Wumian naman ay pagod na pagod. At nagulat na lang si Wumian sa nangyari. At napaisip na nakakagalaw uli siya habang tumatawa naman ang halimaw. Sabi pa ni Wumian sa isip niya na bakit hindi siya nakikinig sa akin bakit hindi gumana habang magkaharap peren ang dalawa. At bigla naman napatingin ang halimaw sa mga tao na walang kaalam-alam sa nangyari at napansin naman ito ni Wumian. At lumakad naman ang halimaw at sabi hindi dapat sayangin. Napatulala naman si Wumian. Samantala nag-usap naman ang dalawang halimaw habang lumalapit ang halimaw at naka-jetty. Nabigla naman itong hiniili ng halimaw habang gulat na gulat. At yun nga binuka ng halimaw ang bibig nito. At makikita natin si Wumian na gulat sa nasaksihan. Habang ang halimaw ay enjoy sa paglapas sa mga biktima habang si Wumian at Xing ay walang nagawa na nakatingin. At napasabi si Wumian na masama ito habang napatikip naman si Xing dahil sa takot. At yun nga bigla na lang hinailan ni Wumian si Xing para tumakas habang si Xing gulat peren. At napasabi pa Piro. Hindi na pagpatuloy dahil nagsalita na si Wumian na sabi mamaya ko na sasabihin kung mananatili tayo dito mamatay lang tayo.
At nagsalita naman si Xing na piroong pa ako hindi sumusunod sa akin at makikita natin nanginginig ito napatingin naman si Wumian na gulat na gulat. At napatigil naman si Wumian at napatingin sa kinaroroonan ng alimo. At napamura na lang ito at nasabi na lagot na tumatakbo na siya ngayon. At dito muna natin tapusin ang kwento, huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated kayo sa susunod na eksena. God bless po. Nagpapatuloy ang ating kwento ng gulat na gulat ang ating bida sa nasaksihan. At napalunok na lang siya ng laway niya at may biglang nagsalita na ang sabi ang pansamantalang kakayahan ng maskara ay walang kwenta at ikaw ay mahinang nilalang. At ang sabi pa sa kanya basta't iwanan niya lang ang kasama niya at siguradong makakatakas siya. At sabay nagpakita ang spirito ng maskara niya na nakajetty ang sabi pa bakit ka nagdadalawang isip. At bulong niya pa kay Wumian na ang buhay mo ay mas importante tama kaya iwan mo na siya at tumakbo dugtong pa nito gaya ng araw na yon at doon nga nang laki ang mata ni Wumian na parang may naalala. Patuloy na nagsalita ang maskara na parang nagpapaliwanag at ang sabi pa ang pagiging takot sa kamatayan ay hindi walang kahulugan. At tumingin ito sa kanya ng nakajetty at nagsalita na maging totoo kasi ang puso at magdesisayon di ba madali lang. At nagpatuloy pa ito sa pagsasalita na nakabuka ang kamay na nagsabi na tumakbo ka na ngayon dahil wala ka namang kayang gawin. At lumapit pa ito sa mukha at sinabihan si Wumian na ang mga napupuno ng pagmamahal ay mga bobo at baliw. At nagpatuloy pa ito na sabi di ba matalino ka ng laki naman ang mata ni Wumian. At napakagat na lang si Wumian sa kanyang labi dahil wala siyang magawa. Kaya nang nakapagdesisayo na si Wumian ay tinawag niya si Xing. Tungtong niya pa napipigilan ko ang halimaw at tumakbo ka na at pagkatapos tumawag ka ng polis. At sumagot naman si Xing na Wumian di ba mapanganib ito sayo. Sinagot lang ito ni Wumian na huwag kang mag-alala sa akin. At napaisip si Wumian ang mga alala na yon ayaw ko nang mabuhay sa mga iyon. At dugtong niya pa ang pagiging bubo at baliw na nakatingin sa halimaw. At yun nga naghanda na si Wumian at tinangal niya ang kurbata ng kanyang damit at sa isip niya pa na ayaw ko nang mabuhay na parang daga kahit kailan. At makikita natin ang halimaw na bitsi sa paglaban ng kanyang biktima. At unti-unti itong lumingon kay Wumian. At naghanda naman si Wumian at hinamon ang halimaw at sabi niya pa na ikaw na madobang halimaw kung hindi ka tatakas ngayon pagsisihan mo ang lahat mamaya. At hinanda na ni Wumian ang kanyang pang-etoka na para ba siyang si Jet Li. At ang sabi niya pabibigyan kita ng isang pagkakataon dahil hindi ka pa nakapagdesisayon. Pero dahil hindi peren sumusugod ang halimaw inatake niya na ito at sabi niya pa ipaparanas ko sa iyo ang galit ng isang lalaki. Pero sinalubong lang ito ng halimaw sa bicycle at napaluwa na lang ng dugo si Wumian. At napaisip naman si Wumian na hindi ko lang siya kayang maabala kahit 3 minuto at napamura ito dahil sa hindi makagalaw at makikita naman nating sa call-peren ng halimaw si Wumian habang nakajetty. At napansin naman niya si Xing at sa isip niya pa na nakakahiya akala ko mapapabilib ko siya ng konti sa pamamagitan ng kakayahan ko at para makaalis siya. Kaya sinigawan niya na lang si Xing na wag lang tumayo kundi tumakbo habang yumuubo pa dahil sa pagkakasakal sa kanya. At yun nga dahil sa ingay itinaas ng halimaw si Wumian. At makikita natin na ibinato siya sa sahig at napasuka na lang si Wumian ng dugo dahil sa impact habang hawak-hawak pa siya ng halimaw. At makikita natin ang sitwasyon ni Wumian na pumuti na ang mata dahil sa pinsala. At tiningnan naman siya ng halimaw na nakajetty. At on nga binuka niya na ang kanyang bibig at balak na lapain si Wumian. At kinagat na siya habang nawala na ng malay. At bigla na lang itong sumigaw dahil sa sakit ng kagat ng halimaw. Pero unti-unti itong binitiwan. At ang sabi pa ang pangit ng lasa. At napatingin naman ito kay Xing na nakajetty at napasabi na lang si Xing na wag habang nanginginig. Pero sinagot lang ito ng halimaw na ikaw napakasarap mo. At unti-unti nga, itong lumalapit kay Xing at ang sabi pa wag kang lalapit sa akin sambit niya habang takot na takot. Nang umatras ito bigla itong napatid. At on nga natamba ito. At makikita natin ang kanyang mukha na takot at tinawanan naman siya ng halimaw ng nakakatakot. At makikita natin ang kamay ng halimaw na malapit na sa mukha ni Xing. Nang may nangyari tinawag siya ni Wumian na sabi hoy tumigil ka ginamit pala ni Wumian ang kanyang kapangyarihan at makikita naman natin ang halimaw na walang magawa. At maririnig na lang natin ang boses ni Xing na nasambit ang pangalan ni Wumian na umiiyak pa ito. At napatingin naman ang halimaw kay Wumian habang si Wumian ay may lumalabas na kakaibang kapangyarihan. At makikita natin ang halimaw na sumugod kay Wumian na umuungol. Pero pinigilan lang ito ni Wumian sabay taas ng kanyang kamay. At yun nga walang nagawa ang halimaw at hindi makagalaw habang si Wumian naman ay lumalabas ang kanyang aura. At makikita natin ang mukha ng halimaw na pinagpapawisan dahil sa takot.
At bigla itong sinuntok ni Wu Mian. Napatulala naman si Xingxing sa kanyang nasaksihan. At linipitan naman si Xingxing ni Wu Mian at sinabihan na kaya mabaang tumayo cute little girl habang nakabulagta naman ang halimaw na iniinda pa ang sakit. At yun nga tinulangan niya nang tumayo si Xingxing at sabi pa ni Wu Mian na mayroon lang akong itatama ngayon dito. Tungtong niya pa na hindi na ako ang mahinang Wu Mian kaya wag mo kaming ipagkumpara. Nagtaka naman si Xingxing sa sinasabi ni Wu Mian. Tungtong pa ni Wu Mian na nakajetty ang pangalan ko ay Truth na sabi niya habang nakaposang pa.